Hi, magandang gabi po sa inyong lahat for our third and final reading for today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa third and final reading ngayon araw na to, no? Ayan, bukas po ang ating One Love a Day. Excited na po kaming lahat para sa ating One Love a Day, no? Ayan, so ipapalabas po namin ang ating One Love a Day bukas ng gabi. No? Ayan, kasi i-edit pa po natin yan. So, bukas po ng gabi natin yan maipapalabas. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman po ngayon. Tingnan po natin kung ano po ang makikita natin sa ating third reading. But I hope napanood nyo na po yung first and second reading of the day at yung first, second, and third reading kahapon po, no? Sana po ay napanood nyo na po yung lahat. Bago po kayo lumagtaw dito, I hope na napanood nyo na po first and second reading at yung 3 readings kahapon. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10. New feelings, no? Ang tao pong ito ngayon ay nakakaramdam po ng pagbabago sa kanyang pakiramdam, no? Kung dati po kayang-kaya kang tiisin itong taong to, kung nung una po kaya niyang walang pakialam sa'yo, nung una po, nung pagkakahiwalay niya, pagkukos niya sa'yo, kayang-kaya niya pong pakita sa'yo na at sa sarili niya na hindi ka na niya kailangan. Ngayon po nagkakaroon siya ng new feelings. Para pong bigla, no, interesado siya kung ano mga nangyayari sa iyo. Interesado po siyang tingnan sa Facebook mo o sa social media mo o magtanong sa mga kaibigan mo, what is happening with you? O ano po kaya ang latest sa iyo? Bigla pong hindi niya po maintindihan bakit po siya biglang-bigla naging interesado na naman sa iyo o tingnan kung ano po yung inyong mga ginagawa, no? Sabi niya baka naging impulsive lang daw siya sa mga bagay-bagay. Hindi niya po pinag-isipan yung mga bagay na nagawa niya sa iyo, no? Bigla na lang niya itong pinakinggan, ano? Pwede yung mga nag-iimpluwensya po sa kanya ay parang pinakinggan niya na lamang po na wala po siyang nagawa, no? Parang sunod na lang po siya ng sunod, no? Lahat po ngayon ay connected sa universe, no? Sa nakikita ko po, wala pong hindi
wala po sa lahat ng ginagawa mo ang pinapabayaan ka. Protected ka po ng divine universe, no? Sa totoo lang po, ikaw ay very much protected. Meron pong nakikita dito na parang gusto niyang gumawa ng paraan, pero this person masyadong maangas, no? Meron siyang medyo kaangasan o kayabangan na parang takot po siyang ma-reject sa'yo, or takot din po siya na gumawa ng mga bagay-bagay, tapos po in the end pakiramdam niya po ay siya po ay matatalo, no? Pakiramdam niya po ay siya po ay parang sisingilin ng karma, no? Takot po itong taong to na singilin siya ng karma, kasi nararamdaman niya po na nagsisimula na po siyang singilin ng karma o ng tadhana, no? Nagsisimula na po siyang magkaroon ng pakialam, nagsisimula na po siyang tablan ng nagsisimula na po siyang tablan ng parang konsensya kahit papano, pero sabi niya nga po na mas kaya niya raw, no, pagganahin yung utak niya kaysa sa puso niya. Kaya sinasabi niya na kahit na ganito pa man ang nangyayari, hindi po siya tumitigil kakaisip sa iyo. As a matter of fact, feeling niya po no closure, incomplete, no? Ayan po yung sinasabi ko talaga. Very disorganized po ang taong ito, no? Very disorganized, at sa nakikita ko po ay hindi niya po nabalanse yung mga tuksong dumating sa kanya. Kaya po ayan, very disorganized po siya, lack of balance, and na-overwhelm po siya sa mga bagay-bagay. Nakaramdam po siya ng matinding panlalamig sa'yo. Parang nagalit siya sa'yo, parang ikaw pa yung lahat ng masama, naging bitter siya sa'yo, dahil ang akala niya po, yung mga taong nasa paligid niya, ang totoong tao sa kanya. Akala niya po na yung tao na nakakasalamuha niya o nakakausap niya, yun po yung totoong tao sa kanya. But the truth is, hindi po, no? Sinira niya po o hinayaan niya pong masira kayong dalawa just because akala niya po ay sasaya siya at nasa tamang tao siya na magpapasaya sa kanya. Hindi niya po alam na magulong-magulo po ang kanyang pakiramdam sa ngayon. Curious po siya sa mga nangyayari sa iyo, na may mental energy ka po ng taong ito, kaya most of the time nagigising ka po sa gabi, no? Or na para ka pong wala sa sarili, para ka pong naaadlibadbaran, no? At talagang nahihirapan po ikaw talaga dito sa taong itong magpaliwanag, no? Kung ano man po ang dapat, no? Nahihirapan ka pong ipaliwanag sa mga tao na gusto mong makibalita tungkol sa person mo, kasi parang itong person mo ayaw na siya sa iyong pakausap ng mga kaibigan mo o ng mga ibang tao. Pakiramdam nila po ay pag kinausap mo na naman tong taong ito ay magiging sobrang para ka ng desperado o talagang parang tanga ka na daw po pag kinausap mo pa to. Yang mga tao nagsasabi niyan sa'yo, of course, concerned sila sa'yo. Ayaw ka na po nila ulit masaktan, ano? Kaya lang, syempre, sa buhay mo, ikaw yan, puso mo yan, minsan talaga mahirap ipaliwanag sa mga tao, no? Kaya mahirap po talaga sa mahirap, pero gusto po kasi nila na wag ka na po maging malungkot. There's fear, there's sadness, there's loneliness. Hayaan mo na raw itong taong to ang makaramdam ng fear, sadness, and loneliness, no? So nakikita ko, ayan, no? May coldness and stubbornness. Talagang matigas ang ulo nitong taong ito, at talagang nung umpisa kala mo talaga wala kayong pinagsamahan dahil sobrang lamig ng taong ito, no? Gusto niya ngayon kunin ulit yung control and balance niya sa buhay mo. Pagpasensya niyo na po, nandito yung pamangking ko, ha? Yan po yung nakikita ko na gusto niya po ulit kunin yung control and balance sa'yo. Gusto niya po ulit ikaw pa ikutin sa kanyang mga kamay. Parang ayan, ganyan, ano? Parang gusto niya po siya ulit ang masusunod, at talagang hindi mo siya makalimutan, ano? Ayan, no? Gusto niya makuha yung control, balance, ayan. Pareho po sila, no? Gustong-gusto po nila yan makuha ulit, no? Na nawala po nung sila ay umalis at iniwanan ka. Nag-move on ka po sa buhay mo, at sa nakikita ko po talaga,
mas magulo po ang mangyayari sa buhay niya ngayong wala ka na. Lagi po siyang may failure and defeat, no? Talagang sa nakikita ko po, ang taong ito ay malulungkot at talagang magagalit pa po siya, no? May anger and argument, makikipagtalo pa po siya, hindi po siya tatanggap ng pagkakamali at hindi po siya tatanggap ng mali siya, no? Most of the time, itong taong to ay sobra po ang pride and ego na minsan siya mismo nagagalit sa sarili niya dahil siya mismo ang malungkot sa kanyang mga ginagawa. Dahil dun po sa kanyang pride and ego, siya mismo nagagalit sa sarili niya na bakit hindi niya makuhang magpakumbaba kung ito naman yung susi para maging masaya siya ulit, no? Tama yun, kasi nagagalit siya sa sarili niya kasi hindi niya makuhang maging mapagkumbaba, no? Nagagalit siya sa sarili niya dahil di niya makuhang magpakumbaba para maging masaya na kayo, para maging masaya na kayo. Alam mo, yun lang naman po sasabihin ko sa iyo, no? Yan din po yung key, no? Magpakumbaba siya, magiging masaya kayo, no? Aminin niya yung mga kasalanan niya, baguhin niya. Yun lang po yung susi, no? Kaya kahit po siya, nagagalit po siya sa sarili niya kasi po, hindi po niya makuhang mag-sorry, ibaba ang pride niya, magpakumbaba para tapos na yung lahat, no? Alam mo, napakabait mo naman para hindi mo matanggap yung pagsusorry niya, no? Ang dami niya po kasing unresolved issues and emotional baggage na nagpapahirap po lalo sa kanyang kalooban, ano? Minsan, most of the time, malungkot ang taong to, hindi niya po alam ang kanyang gagawin. At ang pakiramdam niya po talaga is sobra-sobra po siyang malungkot. Sobra-sobra po siyang malungkot, sobra-sobra po yung emotions niya, yung emotional baggage niya, and ang dami niyang issue sa buhay niya na siya po mismo ay hindi niya po masagot o maresolba. Yan po yung pinaka nagbibigay sa kanya ng matinding emotional baggage. Lalo na po yung mga quick decision, yung mga desisyong hindi niya po pinag-isipan, yung mga desisyon na nagpahamak sa kanya. Marami po siyang maling desisyon na talaga pong nagpahamak sa kanya. Yan po. Pati po siya, o kinakausap niya na rin po yung sarili niya, inner voice, no? Parang nawala na po siya na, no? Kahit kausapin niya sarili niya, sasabi niya, isa lang ang solusyon, ganyan, pero hindi niya po makuhang magpakumbaba sa iyo, no? Parang sinasabi niya po na ito na lang daw ang meron siya, bakit mo raw tatanggalin sa kanya. Pero ayan po, sinasabi ko sa inyo, nakakaramdam po siya ng mental energy, no? Para pong hinahanap niya po ikaw, inaamin niya na para siyang mabubuang o mababaliw kakaisip sa iyo, no? Yan daw po talaga yung nagpapahirap sa kanyang kalooban sa ngayon at talagang hindi niya po talaga maialis sa sarili niya po, no? Kung ano daw po yung kanyang nararamdaman. Bakit kailangan niyang pahirapan yung sarili niya? Kasi pinalabas niya po na ikaw ang nanakit sa kanya, na nasaktan siya sa'yo, no? Yan po ang pinalabas niya sa mga tao. Isa pa, nararamdaman niya na sa nangyari sa inyo, things will never go back, no? Sa dating relasyon niyo at hindi ka lang din daw niya mapapasaya, no? Yung mga isipin niya pong ganyan ang nagpapabigat sa kanyang kalooban, ano? Nanghihina na po yung loob niya without even trying kasi wala po siyang mukhang maiharap sa iyo. Kaya hanggang ngayon, hindi ka po niya makausap na nagpapakumbaba siya sa iyo. Hindi niya din daw po ma-express ang kanyang sarili at hanggang ngayon ay pinipilit na lang po niya na magmatigas, no? Yun po yung nakakalungkot. Mas pinipili niya pong maging matigas
kesa po sa umamin sa'yo. Okay, that's it for your third and final reading. I hope na naka-resonate po kayo lahat. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong nasa sa loob, no? For those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makakontakt. That's my only official and legit FB account. Yung account po, yung FB account po na pinapakita ko, na pakireport niya, ganyan-ganyan, is yung fake account po ng Lady Elena wherein ang hihingi po siya ng pera na dollars through PayPal. Wala po akong PayPal, lilinawin ko po, wala po akong PayPal, hindi po ako nagtatanong agad kung taga saan kayo, at lalo na po, no, hindi po ako nagbibigay ng link para makita nyo ako, kasi po pag inopen nyo daw po yung link na yan, sinasabi ko po sa inyo na mahahack po kayo yung lahat ng details nyo sa cellphone nyo, no? Yan po yung fake na Lady Elena. Okay? Sa Facebook and Messenger na po yung fake na yan. And sa akin naman pong mga ever loyal, solid and faithful Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart, and thank you all so much for not skipping ads, no? Bukas na po ang ating nalalapit na one love a day. Maraming salamat po. Pinagdadasal po namin ang bawat taong aming makakaharap bukas, no? Yung mga tao po na ating makakasalamuha ay, ayan, makakasalamuha po ay ipapanood ko po sa inyo bukas ng gabi, no? I hope na bigyan tayo at dinadasal natin yan. Lahat po yan ay dinadasal natin para po malaman natin sa instinct natin sino yung mga kailangang makatanggap ng ampaw at sino po ang kailangang makatanggap din ng loot bags. Although lahat naman po ay makakatanggap ng loot bags at ampaw, pero sinasabi ko lang po sa inyo na pinagdadasal po natin yan, no? So I hope po na tomorrow will be a successful one, ang ating One Love a Day Christmas edition for our dear lolos and lolas sa kalye. Kaya maraming salamat po dyan. And for you naman po, ang aking payo sa iyo is just to live one day at a time. Do 3 things that will make you happy for today. Embrace yourself. Love yourself. Self-love is still the best love of all. Be grateful po, no, sa kahit na anong mangyari. And prioritize yourself. No? Forgive yourself and prioritize yourself. Wala pong ibang magmahal sa atin ng very unconditional kung hindi tayo sa sarili natin. Ano? At ang ating parents, kaya lang po, no? So for some of us, yung iba wala na rin nanay or wala ng tatay, no? Kaya you have to love yourself. Kung hindi nyo po mahal ang sarili nyo, sino pa po ang magmamahal sa inyo? Kung nakikita po ng partner nyo or person nyo na hindi nyo po mahal ang sarili nyo, hindi nyo po pinapahalagahan, I assure you, ikaw lang po talaga ang lalo na magmamahal sa sarili mo. Dahil kung pinapakita mo po na tinotolerate mo lang po na ganun-ganunin ka, sinasabi ko po sa iyo, hindi niya po makikita yung worth and value mo po na dapat niyang makita. Okay? At lagi niyo pong tatandaan that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading tomorrow, no? I hope naka-resonate po kayo lahat, and sana po ay may natulong po ako sa mensahe ngayon para sa inyong lahat. And we are now approaching 17,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa patuloy niyo pong pagsusuporta sa akin, paghanap ng channel ko. Kahit na po sa paghanap nyo minsan ay nakikita nyo yung fake account, no? Marami pong salamat sa lahat ng nakakakilala sa akin at hindi nyo po kayo magpapaloko sa mga fake na scammers na yan. Sabi ko nga po sa inyo na scam na kayo, wag naman pati puso nyo ay may scam. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat, at
Ako po ay magbabalik for our first reading for the day tomorrow, Sunday. It's also a very powerful day for each and every one of us, no? Naku, nagwawala na po yung aking pamangkin, hinahanap siguro ko. Kaya pagpasensyahan nyo lang po. Okay? Maraming salamat po. God bless you all and I love you all from the bottom of my heart. Bye! Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan nyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.